Magandang umaga mga ka-backyard. Ayan, medyo natagalan yung ating pag-update. So yung pinaka-last na update natin, yun, yung bumili ako ng mga panibagong mga batya. Ayan, yung nasa likod ko na yan. Ayan yung ating mga panibagong batya. So magbibigay ako ng update kung ano na yung kaganapan dito sa ating backyard. At kung ano-ano na yung mga na-breed natin at mga bagong mga breeders na meron tayo dito sa ating JBM Aquayard Fish Farm. Okay mga ka-backyard, dito muna tayo sa ating mga breeding setup. Ito yung mga breeders ko. Ayan, yung nasa batya na yan. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko ng ng net yung mga breeding setup natin kasi sobrang tindi ng sikat ng araw ngayon. Kahit na mayroon siyang bubong na nito, pero pag lumagos doon sa open area yung sikat ng araw, ang nangyayari, mas marami yung lumot na napoproduce. Tsaka mas mabilis lumabo yung tubig, tsaka mas mabilis na mag-develop yung ammonia. Kasi yun yung nagiging reason yan kung bakit hindi pwedeng direct sunlight yung ating mga breeding setup saka mga grow out setup. Yun nga, iniiwasan natin na mabilis na mag-develop yung ammonia kasi yun yung papatay sa ating mga isda. Yung ating namang mga aquatic plants, ayan yung mga batya natin na ginawa. So far ay okay naman pero hindi ganun kaganda yung result, unlike sa direct sa lupa may tatanim, talagang malalago. Dito limited pero okay pa rin kasi hindi na tayo talaga makakapagbuhay ng halaman sa direct sa lupa. Kita nyo naman, no? Ayan, no? Ang lalaki ng bitak. Ayan, hindi na yan kayang diligin, hindi na yan kayang i-maintain. Magsasayang na tayo ng tubig dyan. Ayan, kaya talagang ang option natin ay etong mga batya na talaga. Ayan mga ka-backyard, tatanggal na natin yung nakataklob na net. So magsimula tayo dito. Ito yung aking mga bagong breeders ito. Mga HB Blue Neon. 2 weeks na siguro ito sa akin. Ito yung mga fry. Marami-rami yan. So dito bakante yan, yung tatlo. Dati ang laman nito ay yung mga fry din, ng mga dambuiyet, tapos yung kuhaku swordtail ko nagkandamatay. Ayan, sad to say, hindi ko alam. Siguro nga dahil dun sa direct sunlight, kasi dati wala siya talagang takip. So napansin ko na yung tubig niya nag-iiba talaga yung kulay. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko na ng takip para hindi na maulit yung ganong pangyayari. Ayan, so bakante yan. Ito may laman ito, yung mga fry na to ng mga PKBM, Platinum King, Balloon Molly. Ayan. Ayan, kita nyo yung lumalangoy na yan, yung maliit. Ayan. Siguro nasa 6 na piraso may get yung laman ito. Ayan. Kasi limited pa yung stocks ko ng mga breeder. Magdadagdag pa ako ng mga breeder. Kaya ayan, bakante. Ayan. Lalagyan ko yan ng mga panibagong mga breeders. So dito, ayan. Ito yung mga fry ko rin ito ng mga PKBM. Dito mga Crystal Eye. Kasi magkakaiba, marami na mga variety yung PKBM, yung mga Platinum King, Balloon Molly. Ayan, marami na silang iba't ibang klase, especially dun sa mga kulay ng mata. So meron meron ditong nahahalong mga Crystal Eye na Platinum King, Balloon Molly. So dito 5 piraso. Ayun, ito PKBM din yan. Ayan, meron din ako 5 piraso dyan na gino-grow out. So ito mga paanak ko na yan. Yan mga yan. Medyo may kamahalan ito kaya talagang special yung ginagawa kong pag-grow out. Hindi sila maramihan. Ayan. Para mas mabilis lumaki. So ito, bakante pa ito. Naka-ready na to. Pag nanganak yung mga breeders ko na PKBM, dito ko naman ilalagay. Ito yung mga excess na mga mga platy. Platy, may mga guppies, mga chops. Yan. So wala na kasi akong paglalagyan kaya dito ko na lang sila muna nilalagay. Tapos dito naman, ito mga swordtail. Ayan, mga fry ng swordtail. Ayan, marami rin yan. So ganun din, siguro mga 50 plus. Mahigit, ayan. So dito, nakapagpalaki na ako ng mga Dambu Ear Mosaic. Ito, puro lalaki. Tapos dito, meron tayong, ito yung mga breeder natin ng mga Dambu Ear Mosaic. Kita nyo yung mga female, ayan makakapal din yung palikpik ng mga female. So dito naman tayo mga ka-backyard, ito yung mga breeder ko ng Red Balloon Platy.
Ayan. So yan yung tinanim ko mga hydrilla. Kita nyo naman nun, naglumot. Ayun, naglumot siya. Kasi bago lang ito bago lang yung net na yan. Siguro mga 2 days ko pa lang yan nilalagay. Ayan. Kaya yun yung nagiging nagiging bad side pagka sobrang tutok sa araw. Talagang naglulumot tapos mabilis dumumi yung tubig. Kaya kailangan talaga kontrolin yung access ng direct sunlight. So ito yung aking mga full gold. Ayan, full gold gapi. Marami ng fry ito nandito sa ref tab. Ayan. So ito yung mga fry, may mga malalaki na nga rin dito. Ayan. Halo-halo na yan, may maliit, may malaki. So yung iba nasa ilalim kasi. Ayan, kaya hindi visible. Ayan. Then next natin ito yung mga koi. Platinum koi ito. Yung mga fry ng aking mga platinum koi. Ayan, siguro mga nasa 30 pieces may get yung nandito. Iba't ibang batch na kasi to, may malaki, may maliit. Ayan. So konti lang naman sila kaya hindi ko na sinesegregate. Makikita niyo yung mga juvie size